Naging mainit na usapin sa mundo ng social media ang nararanasan ng isang security guard matapos siyang tumestigo at maglabas ng ebidensya laban kina PBBM at Lices Mags. Agad siyang pinalasahan sa serbisyo at ayon pa sa ilang credible source, pinagbantaan rin ang kanyang buhay dahil sa kanyang desisyon na talikuran ang Pangulo. Ipinakita nitong insidente kung paano ginagamit ang kayamanan at kapangyarihan upang pigilan ang mga naglalantad ng kababalaghan sa administrasyon. Sa paglalahad ng mga pangyayari, mulong ipinakita ang pagiging makapangyarihan ng social media sa pagpapalaganap ng mga balita at kaganapan sa lipunan. Isang paalala ito na ang bawat individual, kahit na ordinaryo lamang, ay may kakayahan na makaapekto at magdulot ng pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa. Sa kabila ng mga panganib at hamon, patuloy pa rin ang pagtindig ng mga mamamayan sa laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga insidenteng tulad nito ay nagpapakita na ang boses ng karaniwang tao ay hindi dapat baliwalain at patuloy na dapat itong pakinggan at bigyan ng kaukulang aksyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ayun na nga, kitang-kita niyo naman yan noong panahon ni Duterte, pinagmumura niya yung mga malalaking negosyo. O, di ba? Nagbayad kagad ng kanilang mga taxes nung pinagmumura ni Pangulong Duterte. Kasi si Duterte, mayroong leadership, mayroong balls. Si Kuting, ang alam, mag-traidor sa taong bayan, magtaksil, mga kababayan. Kaya nagkaletse-letse na ngayon ang nangyayari sa inyo. Walang empathy, walang pakialam sa inyo, lalo na doon sa mga sundalo na namatay, di ba? Nakita nyo naman yon, nangamatay, hindi man ang dinalaw ng buwakan ng ina, pero sa Australia nag-alay-alay ng wreath. Nag-alay-alay ng bulaklak ang hinayupak na ito. So ngayon, mga kababayan, kailangan na talaga nating tanggalin ang taong yan peacefully dahil sa patuloy na pagpapatahimik, patuloy na martial law, sabi nga ninyo, sinabi ko, silent martial law matagal na. Dahil the moment na pinakikialaman niya ang mga empleyado ng gobyerno, ang kanilang mga social media accounts, ang pagpuwerta sa kanila na umattend sa kanilang mga activities, sa kanilang mga event, dahil pag hindi naka-attend sa kanilang mga rally, yung remember the kick-off rally na yan, ay tatanggalan nila ng trabaho o gigipitin nila o ipofloat nila, itatapon nila kung saang bundok ng hibok-hibok. Ayaw tayong pakinggan ni Kuting. Ayaw makinig ni bangag na pulboronic sa hinaing ng taong bayan. Di ba? Ang gusto nila, reforma. Reforma daw. Papalitan ng charter change. Ay, papalitan ang charter. Reforma para sa kanila. Para patuloy ang pagkamkam nila, mga palangga. Wala nang integridad ang hayop na to. Puro kasinungalingan. Bakit kailangan pa niyang mag-stay dyan? Wala nang tiwala sa kanyang taong bayan. Kung ganito, na patuloy na binababoy kayo at tatahimik lang kayo, iba tahimik. Sabi ko nga palangga, walang mangyayari sa ating bayan kundi lalo tayong lulubog. Okay? Kung hindi kayo magsasalita dahil nga halos lahat ng mga malalaking media ay nasungal-ngalan na nalisa business dealing o pera o kung ano pa man, nasungal-ngalan na ni Lisa yan. Papayag ba kayo na isang buwaka ng inang Cordoroy ang mukha na si Lisa Araneta Marcos, aka Butod, Mudlo, Putot, ang patuloy na magpapahirap sa inyo? Kayo, ulit-ulit ko, men and women in uniform, kayo dati ng mga taong gobyerno na binababoy ng babaeng pinakamasama sa lahat. 1 billion o trillion times ang kadyutahan ng buwaka ng inang Lisang hayop na yan. Buwaka ng ina yan. Wala nang magiging maganda na mangyayari sa kinabukasan ng bayan. Ang meron lang magandang mangyayari, sila. Ulit-ulitin natin, party-party, every other day. Nung birthday ni
Ano daw, may nag-message sa akin, itong buwaka ng inang Sandro na yan. Okay? Yung hayop na yan. Nag-party na naman. Samantalang kayo, hindi makabili ng tamang sapat na pagkain, tapos papayagan nyo na lang na ang pera ng bayan pinaparty. Pera ng bayan pinupulburon. Pera ng bayan binabayad sa trolls. Pera ng bayan binabayad sa mga hitmen para ipagurgur tayo. Hindi tayo titigil everyday. Mga palangga, huwag kayong pumayag. Kailangan yung kausapin ng inyong mga anak, ang inyong, lalo ng mga teenagers. And I salute dun sa mga bata dyan sa KOJC. Talagang makikita mo sila, mga bata, hindi sila katulad ng mga bayarang ralista na ginagawa ng mga kaliwa. Actually, tinanong ko yung nag-attend ng pagkain. Sabi ko, palangga, sabi ko, ano yung na-notice mo? Sabi ko, be honest, anong na-notice mo doon sa KOJC rally? Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, grabe, disiplinado, ang linis. Actually, nung sinadya sa akin yung video, tinitignan ko kung may kalat. Kasi pag nagra-rally, katulad ng rally ni Kuting, di ba? Not only kay Kuting, halos lahat ng political rally, mapakuting, kahit na sinuportahan natin noon, mapadilawan, mapapinklawan, ang kalat, sobra, binababo yung mga daan. Pinatapon lang kung saan yung mga bote ng tubig, o kalat doon sa rally. Sabi sa akin ni Palangga, sabi niya, grabe, disiplinado, wala kang makikita talaga na bulto-bultong kalat. So, ibig sabihin, nagre-reflect yung leadership ni Pastor Quiboloy sa kanila. Ibig sabihin, disiplinado sila. Kasi kung yaan ay bara-bara, kung bara-bara ang kanilang leader, walang pakialam, hindi sila tinuturuan. Ito, actually, ito yun eh. Tignan natin to. Ito, tignan natin tong video na to. Ito ba yun? Okay. Ay, hindi pala to. But anyway, nakita nyo naman dyan, mga palangga. Nakita mo, hindi pala wala dito, hindi nakikita. But anyway, tignan nyo na lang sa rally. So, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, talagang wala kang makikita yung katulad ng ibang rally na naka-attend naman siya ng ibang rally na sobrang dami ng kalat. So again, dito nagre-reflect ang leadership ni Pastor Quiboloy sa kanyang mga nasasakupan na marunong sila mag-clean as you go. Kung lahat tayo, sabi ko nga kay Palangga, sabi ko, alam mo, kung lahat ng Pilipino marunong, may disiplina, na hindi nagtatapon ng mga basura, hindi babarayan sa mga estero, sa mga baha. Hindi sana hindi kikita yung mga buwaka ng inang, mga tirador o mga kawatan sa politiko kasi yung mga pagtatapon ninyo mga basura, di ba? Ano ang ginagawa diyan? Binabudgetan niya ng gobyerno, mga dredging project, mga clean chuchu-chuchu, kung ano-ano pa. Millions of billions of pesos ang napupunta diyan na kunyari lilinisin nila. Di ba? Tatanggalin ang mga kalat, pero ang ipupondo lang diyan, kapiranggot na porsyento, 10%, 20%, 80% nakaw. So kung ganitong klase ng mga kabataan na kahit doon sila ay nagtitipon, libo-libo sila, wala kang makikitang kalat, that's amazing. Sabi ko nga, ibig sabihin ito, mga batang ito, itong mga religious members na ito, disiplinado sila, pinoprotektahan nila yung kanilang what? Yung kanilang, of course, yung kanilang congregation, yung kanilang kingdom, yung kanilang leader, at kanilang mga sarili. Kasi kasiraan, the moment na magkalat yung mga yan, the moment na parang mga salaula na walang pakundangan, magre-reflect yan sa kanilang kongregasyon. Bakit mo naman pasasuportahan yung mga ito na ang kakalat nila? O itong nagre-reflect sa kanilang leader. See that? Malinis talaga ang paligid ng prayer rally. Sobra ang galing na pamamalakad ng KOJC, sabi ni Palangga. Di ba? Tignan nyo. Okay, tignan nyo yun kung malapit kayo dyan sa itsura. O, ang lilinis. Hindi yung katulad ng panahon. Actually, nadadyan ako sa nung, what do you call it? May 7. Nung nag-rally dyan sa Soler, kay Kuting, di ba? Makikita mo, ang daming kalat. Di ba? Actually, ako ako noon nagsalita ako, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, dapat naman nagliligpit tayo. Dapat naman hindi tayo nagkakalat. Doon, after noon, di ba? Gabundo ka mga kalat. Kasi walang leader na nagsasabi na magligpit kayo. Kaya sa mga susunod na mga rally, whether not KOJC at iba pa mga rally ng mga palangga, ito, total women empowerment, di ba? Try your best. Na pag may ininom kayo, may kalat kayo, lagay nyo sa bag ninyo.
tapon nyo sa basurahan. Kahit balat ng candy. Kasi napakalaking bagay kung libo-libo tayo. Lahat tayo nagkakalat. Isang balat lang ng candy, isang bote, tatapon natin ng bonggang-bongga. Di wala na. Mismo tayo ang dumudumi sa ating kalikasan, dumudumi sa ating bansa. Diba? And I salute you guys. Kaya sabi ko sa kay Palangga, yung volunteer, sabi ko nakakatuwa naman. Tapos sabi ko, ano yung negative na nakita mo? Sabi niya sa akin, ang negative ma'am, yung iba, hindi doon sa rally. Sa ibang, kasi bumili siya ng mga water. Tinatanong niya yung mga tao na ano masasabi. Ano daw masasabi sa nangyayari ngayong rally sa Liwasang Bonifacio. Very generic yung sagot na parang ang sabi niya sa akin, yung iba parang walang pakialam. Pero ang common denominator, sabi niya sa akin, pero ang common denominator ma'am, ang sinasabi nila, nabudol sila. Hindi nila akalain na as early as before 2 years ay ganito na nangyari sa Pilipinas. Sabi ko, okay na yan sa akin na marinig ko. Yan na lang na naramdaman ng taong bayan na nabudol sila at binaboy sila ni Marcos. At even though hindi sila makarating doon dahil syempre kailangan din naman magtrabaho ng mga tao, ibig sabihin, hudyat yan, nagising sila. Diba? Gising sila. Pero dapat ang mas gising yung mga taong nasa gobyerno na nakikita nila etong sigaw ng taong bayan, sigaw ng KOJC members na kailangan ibigay nyo sa amin ang hustisya. Hindi nyo pwedeng gipitin si Pastor Quiboloy at litisin ni Ontiveros dyan. Sabi ko nga, yan si Ontiveros, ang jutang gininang yan, alam nyo naman yan. Diba? Anti-Marcos pero ngayon hindi na anti-Marcos. Kasi what? Ang kanyang pakapatid na si Jingay Ontiveros ay nagtatrabaho kaya Boytis at yung connect, nakita nyo, yung connect the dots. Kaya tahimik siya. So sa halip, ayan ay dilawan. Ano ba si Lisa? Super dilawan. Pulahan. So magkakasabot na yung mga putang inang yan para gipitin si Pastor Quiboloy. Gipitin dyan at gusto nilang litisin. Imagine nyo, in aid of legislation, Chucho. Tapos recently, di ba, itong si JV Ejercito, tandaan yung pangalan, binawi niya yung kanyang nag-withdraw siya, di ba? Yung perma niya na dapat hindi i-contempt si Pastor Quiboloy. O ano, JB, magkano? Nabayaran ba, JB? Ha? Ngayon, ito lang sa atin. Mga kababayan, lahat tayo, okay? Lalo na si Pastor Quiboloy, kasi religious leader siya eh. Kaya nga tayo may separation of church and power eh. Na hindi dapat pang pagkikialaman o panghimasukan o i-politicize yung mga religious group. Hindi dapat silang targetin. Di ba? Kung meron man siyang pagkakamali, dalhin siya sa proper forum, sa korte. Hindi dyan. Na talagang ang target ni Lisa Ahas at ni Marcos Jr. ay ipahiya at ginagamit itong si Ontiveros at ginagamit ang mga jutang ginemes na pwedeng gamitin ni Lisa para i-shutdown, which is na-shutdown na nga, tanggalan na nga ng prangkisa, si Pastor. Dahil ulit-ulitin natin, natatakot si Lisa Ahas Marcos na mag-take over si Inday Sara. At alam ng taong bayan na si Inday Sara, si Pangulong Duterte, si Pastor Quiboloy ay ganito ang kanilang friendship. Ganito ang kanilang support sa isa't isa. The target is Sara and Pangulong Duterte. At kasama siyempre si Pastor. Kaya sabi ko nga, para silang mga ganyan, magkakapatid. Diba? So yan ang ginagawa ni Lisa Smugs. Like ako, diba? Critical. Ano ginagawa sa akin? Alam niyo naman siguro yun. Pero sa tingin niyo, papatinag ako. Hindi tayo papatinag, mga palangga. Hindi tayo papatinag kahit magtanim pa si Lisa Ahas na mga kaso-kaso sa akin. Thank you sa mga dasal ninyo. Sabi ko nga, isang beses lang ako mabuhay. Kakarayin kong putang inang yan. Kahit sa ang korte. Para umikot na yung kipay niya. Diba? Gagamit siya ng proxy. Bakit? Diba? Bakit siya gumagamit ng mga proxy ng tao? Siya inaakusahan ko. Tangina ka, smuggler ka. O, diba? Diretso. Yan, lima lang ang sinabi ko na Lisa Ahas Marcos, ikaw ay isang business partner ng smuggler. Hindi yan di umano. Straight from my mouth. Ba tayo kuso ng putang inang yan? Takot siya kasi magagaladgad siya. Diba? Sabihin ko, tangina ka. Inarbor nyo
Si Amit Chandiramani. O, di ba? Napakabigat niyan kung gusto niya akong kasuhan. Hindi niya gagawin yan. Kasi takot niya makaladkad yung buwaka ng inang yan. Ito si Amit Chandiramani. O, ito. Ito yung hinuli. Pakita natin uli. Kaibigan ni Mel Robles. Ayan. Tatayuan ko yan. Kasi nahuli. Ayan, may mugshot na. Tangina, nahulihan na ng dikalibring matataas na barel. Inarbor ni Robles, pinalaya. O yan. Kung si Lisa Ahas Marcos na kordoroy ang pagbumuka at pinakamakawat sa lahat ng makawat at pinakasatanas sa lahat ng satanas. Most powerful ka? Bring it on. Bakit hindi ikaw ang pumaso sa akin? Bakit kang gumagamit? Duwag ka. Nagtatago ka sa salapi ng bayan. At babawiin namin lahat yan sa tamang panahon. Diba? Hindi yan libel. O, hindi yan di umano. Right there sa mukha ninyo mga palangga. At pinakita ninyo sa atin kung paano siya associated sa mga yan. Lalo na kay Michael Ma na pinangalan ng smuggler. Hanggang ngayon, walang hearing dyan. Anong ginawa ni Kuting? Kasi nag-iintrega sa kanila every day, every second, bawat segundo. Nag-iintrega sa kanila. Bawat segundo, bawat hininga nila. Kahit sila ay nagpupulburon, kahit sila ay nagpa-party, kung saan man sila mag-travel, kumikita sila ng pera, mga palangga. See? Tapos kayo, ano? Hindi nyo to papansinin? Pinakita ko siya paulit-ulit, 1 taon na ako nagaganyan. But again, I'm so happy dahil dumadami na nga tayo. Siyempre, hindi naman kagad-agad mabibigla yun ng boom. Slowly but surely. Kaya itang inakalisa, kahit palitan mo pa yung mga regular guards dyan sa Malacanang, papalitan namin kayo. Mga dugong hudas, sabi ni June Raizon. Faye Cadasio, thank you palangga. Happy Sunday dyan sa Pilipinas. Sindikato ang gobyerno, sabi ni Watsi. Okay? Sindikato talaga. Kaya naman ang mga hinayupak na yan, no? Posible na halang ang mga kaluluwa ipinalit sa PSG. Mga bayad ang mga kaluluwa, sabi ni Sanico. Sana, ako naniniwala ako na kahit paano may puso pa yung mga yan. Kaya nga pinapaalam sa inyo, mga kababayan, pinapaalam sa inyo ng mga concerned natin mga nasa Malacanang na yan ang ginagawa nila. Alright? Tignan natin mga juting jazz natin. Alright. Anyway, mga kababayan, yan ang kailangan ninyong malaman. Rebecca Ogata, thank you palangga. Sabi ni Desiree, mabuti pa si Madam, sobrang tatapang na, kaya ang matatapang na men in uniform. Desiree Dailan, oo nga eh. Pero naniwala akong matatapang din yung mga yan. Kayo, thank you Desiree. Ngayon, sabi ko nga, ito mga matatapang na men and women in uniform. If you are for your country, if you are for your flag, na sumumpa kayo, you have to speak up. Ako nga may patong pa sa ulo eh. Cool lang. Di ba? Pakulkul lang ako ng bonggang-bongga. Nagpa-function pa rin ang buhay ko. You think natatakot ako? Hindi. Ba't ako matatakot? Sila lang ba may kamay? Kahit ballpen lang. Sila lang ba may kamay? Ballpen lang. Pag na-shot sa kalimutaw nila, tangina. Di ba? Yun ang kalimutaw. Ballpen lang. Kapag nag-igo ni sa kalimutaw sang ahas, ay di potar, mag-ikol-ikol din ang buli isang ahas. Translate may Ilonggo. Ito lang katapat niyan. Sana maging matapang sila. Mag-via Zoom ka mamaya. Mag-via Zoom na naman ako. Wala naman ako invitation. Nagsalita na ako. Pero para mas maganda dun sa live, nahirapan talaga ako dun sa salita ko nung interview, okay. Pero naririnig ko yung boses ko. Hindi ako nag-e-echo yung boses ko doon. I hope maging okay yung reception, I hope so. Why not, di ba? Mga smuggler na mamahagi naman kayo kahit isang sakong bigas, sabi ni Claire Romulio. Protect Madam Harlika, sabi ni Watsi ng Bisaya. Okay? Huwag daw agad pupunta sa Malacanang, sabi ni Captain Dado. Okay, you know what? Expect the beautiful things sooner. Okay? Ako, sabi na nating
Kaya, ganito na lang, sabihin na, well, basta expect the beautiful things, mga palangga. Alright? Basta huwag kayong tumigil. Huwag kayong magpasindak. Mga kababayan, kanina, okay, with my friends and business partners here, kasi I have new business partner, kasi busy yan ang lola ko. Ay, lola mo. Sabi sa akin, hindi ka ba hindi ka ba naatatakot or naapektuhan sa mga nangyayari, ginagawa sa panggigipit? Hindi. Sabi ko ganun sa kanya. Kahit bigyan nila ako ng burden. Sabi ko, I think, yun ay adya ng Diyos. Adya ng pagkakataon. Sabi nga ng friend ko, ito lang, no? Chika-chika lang, mga palangga. Sabi niya, I think you have to go back to school, sabi sa akin. Sabi ko, school, aaral na naman, napapagod na ako. Wala na ako energy sa dami ng, may energy ako sa Boljak. Sabi niya, bumalik ka sabi niya, mag-aral ka kaya, mag-abugas siya ka para ipagtanggol mo yung sarili mo. Sabi sa akin, pagtanggol mo para lalo mo silang durugin. Sabi ko, I don't think so, nakaya ko pa yan sa dami-dami ng mga activities na ginagawa ko sa buhay ko at syempre ating pangkabuhayan. Sabi ko na ganun. Sabi niya, hindi, para gusto, sabi niya sa akin, gusto kasi kitang makita na nilalampaso mo sila. Sabi ko, kaya naman natin silang lampasuin kahit hindi ako abogada. But sabi ko, well, see, I hope I'm rich so I can afford to go to school, di ba? Mahal kasi dito eh. Actually, nag-inquire na ako. But to be honest with you, 4 or 5 years ago, sumagi sa isip ko na bumalik talaga na mag-law school kasi hindi ko kaya. $25,000 to $50,000 isang taon. Kaya ko ba yun? Wala naman ako ninakaw sa kaban ng bayan. Hindi not isang taon. Yung isang semester, $25,000 to $50,000. Okay? How can I afford that? Unless kung magnanakaw ako sa kaban ng bayan, makapag-aral ako ng abogasya. Pero sa Pilipinas, medyo mura lang yata. So I can't. But kapag nagtuloy-tuloy ang aking new venture, na aking bagong bongga-bongga negosyo, why not? Diba sabi ko sa kanya, hayaan mo, darating ang panahon, malay mo, maging okay yung business natin na bonggang-bongga. Hindi pag kumikita na tayo ng 100,000 a month o 200,000, hindi balik school tayo. But we'll see. Anyway, pero ganun pa man, kahit na hindi tayo abogado, okay? Ipaglaban natin ang ating karapatan. Marami naman mga lawyers na pwedeng tumulong sa atin kapag tayo ay ginipit ni Lisa Aas Marcos. Diba? Yan ang ginagawa niya sa akin. Yan, mga palangga. Sabi ni Rick Gomez, si Taning afford mag-aral sa UK. Exactly, yan putang inang yan. Imagine, pinaaral ni Lisa yan. Pera ng bayan. Saan kukuha yung taong yan ng pang-aral sa London pa? Boarding. Tuition fee. Paglamo ng baboy na yan. Saan kukuha yan? Yan ang isa yan. Walang trabaho nakapag-aral sa UK. Yan, thank you palangga sa pag-comment yan, ha? For reminding me. Si Rick Gomez, saan kukuha ng pera yan? Di ba? Pera ninyo. Namamalimos lang, nangingikil lang sa inyo yan. Yung mga dating nanonood sa kanila, nangingikil. Didn't can afford na pumunta sa UK? Anong negosyo niya? Well, part din siya ng smuggling business. Part sila ng pagpapanalo sa loan better. Dahil yan ay si Mel Robles ang kanyang what? Ang kanyang, okay. Ito na nga, speaking of that, may panalo na naman sa loto. Loan better na naman ba ito? Winners of jackpot, one draw date, March 9. 14 million. Ayan 14 million na naman. Speaking of that, nagkataon talaga, 14 million? Si pang-aral ni Taning? Kung hindi niyo bubuksan ang inyong isipan, mga palangga, yung si Nieto na yan, yung hayop na yan, isa yan. Alagad ni Satanas din yan. Alagad ni Lisa Satanas yan. Paano makaka-afford? Sino mga taga-UK dito? Pero, okay? Sabi ni, mayroon mga scholarship na pwedeng i-avail sa USA. Meron nga mga loan. Kaya lang, right now, hindi ko pa kaya mag-aral mga palangga. Kasi ang dami kong ginagawa. Sabi ko, pag lumuwag-luwag yung schedule ko. Maliban sa pera yung schedule ko. Baka nakagano na ako dito, hindi ko na alam sa sasabihin ko, di ba ngarag na. But balik tayo doon. See that? Paano makakapag-aral yung ulupong na yan na alagad ni Satanas? Di ba? Na walang negosyo. Nangikil pa sila sa inyo.
Si Mel Robles nanikil pa sa mga followers niya nung namatay si Jojo Robles. Di ba? Nahingi ng abuloy nung namatay. Paano maka-afford yan na pag-aaral? Doon pa lang kung malinaw ang inyong kaisipan na ginagastos nila ang pera ng bayan sa kanilang mga personal na interes. Hindi lang libo-libo o milyon ang kailangan bumaha sa lansangan. You have to speak up now. Kailangan nyo ng kumilos, mga palangga. Kailangan nyo ng magsalita. Sabi ni Poms Cute, walang pera yan. Si RJ na nagpunta nga yan dito sa New York. Pakain namin. O, see that, palangga? O, sabi ni palangga, o, ano natin? O, kahit naman dito sa California, di ba? Pumunta yan dito, nang mamalimos, binigyan niya ni Kelly Kellogg's yan, Kelly Dayag ng $100. So, anong ibig sabihin nun? Binababoy ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., ang pera ninyo, imbis na para sa livelihood programs, sa mga scholarship ng mga anak ninyo, ayusin ang ating ekonomiya. Anong ginagawa? Ninanakaw ang pera ninyo para ipaaral sa kanyang mga trolls. Ipapambayad sa kanilang mga attack dogs. Hindi pa kayo kikilos? Kailan tayo kikilos, mga palangga? Magpasalamat tayo, may SMNI tayo dyan. Meron tayong KOJC, meron andyan kayo. Kumilos na kayo, kumbinsihin ang inyong mga, lahat na pwede nyong kumbinsihin, mga palangga, na magsalita. Kinikitil na, ginugurgur tayo sa social media. Ginugurgur lahat tayo, pati ka ba ng bayan, ginugurgur, ginigipit, walang hiya si Marcos Jr. at ang lahat ng buwaka ng inang, mga kabinete niya, binababoy ang Pilipinas. At ngayon, ibabala pa kayo sa kanyon, ibabala kayo sa gyerang parating na pagbabadya. Dahil sa mga ginagawa ng hayop na to, wala silang pagmamahal sa Pilipino. Meron silang pagmamahal sa pera ng Pilipino. Meron silang pagmamahal sa kanilang mga kasabwat na dorogista, na mga mafia at lahat na mga kababayan. See that? I can't afford na magpatuloy pa ako magsalita. Okay? After June. I cannot afford siguro. Well, I'm not saying, pero ang ibig ko sabihin, wag nyo na sanang papausin pa yung bunganga ko. Wag nyo na papausin pa yung litid ko. Okay? Wag na. Tapusin na natin to. Kailangan na nating tapusin. Hindi magre-resign yan. Di ba ang panawagan doon ay resign? Tapusin na natin to. Pedro Roque, thank you. Kailangan na nating patahimikin ang bayan natin dahil sobra na. Patahimikin, ibig sabihin, patahimikin sa mga pang-aapi ng mga kasabwat ni Lisa Marcos na dorogista, polboronista, lahat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, kitang-kita nyo naman. Nagpa-party, social climbing ang hayop na yan. By the way, speaking of social climbing, yung friend ko na taga-Australia, shout out sa iyo palangga. Huwag natin pangalanan, baka gorgorin. Na nandoon sa summit na yon nung pumunta si Kuting. Ang buwaka ng inang Lisa daw, parang sabik na sabik sa atensyon ng tao. Parang sa uhaw na uhaw sa kasikatan. Pinapasikat ko nga siya eh. Nauhaw ka pa, Lisa? Parang ahas na uhaw? Tuklawin kita dyan eh. Tuklawin ka ng puting ahas. Nauhaw ka pang hayop ka. Hindi pa sapat ang limelight na binibigay namin sa'yo. Yung pagiging smuggler mo. Pagiging polboronic ng asawa mo. Lahat kayong mga hayop kayo. Hindi pa? Don't enjoy. Kaya isa kang basura. Yung hayop na Lisa na yan, isang basurang what? Nikotina. Walang kwentang nilalang sa mundo. Sabi ko, kahit mag-English yan, arte-arte yan, pangbangag lang yung English niya. Pero ang utak niya ay utak punong-puno ng kasamaan. Punong-puno ng panglalamang. Punong-puno ng what? Ng pagbabribe sa mga taong gustong magsalita sa kanila pero pinashutdown nila ang mga bunganga. Punong-puno ng korupsyon pagdating sa Bureau of Customs. Sabi ko nga, minuto, sigu-segundo po ninanakaw ni Lisa, ni Marcos ang pera ninyo. Even yung mga negosyo ninyo, alam nyo yan sa custom, di ba? From yung mga tara-tara, kasabwat si Lisa at ang pamilya niya lahat ang naniningil at nangungubra. Okay? Alright. Yes, mga palangga.